Anong oras daw kayo makalabas dito? Alas 3? Oo. Hindi bale. Fasting na muna. Tapos na yung Ramadan, fasting ka pa rin. Di ba? So ganito na lang. Huwag kayong maglala. Kasi ako ang kasunod na speaker. Pagdating sa part ko, wala naman talaga nagugutom. Lahat ng gutom, busog. Lahat ng antok, gising. No? Kaya sa part ko naman, hindi naman ako gano'ng mahigpit. Basta gustuin mo matulog ka na lang. No? Tulog ka lang. No? Habang nagtutok dito, parang bumibigay ka na talaga. Tuloy mo na lang. Hanggang sa magkaroon ka ng panaginip na nakita mo ako sa harapan. Pero, ang problema, paglabas mo dito, wala ka natutunan. No? Kaya dapat, sige, okay lang, mabait kasi ako. Dahil ako'y mabait, marami akong ipaalam sa inyo. Na gusto nyo yung malaman, dapat nyo malaman. Na hindi mo alam noon, ngayon malalaman mo. Na hindi sinasabi ng mga speakers, kahit ilang speaker dito, sasabihin ko. No? Sa mga nagpidos noon, na hindi mo ako nakita noon, ngayon makita mo na ako. Kaya dapat ihanda mo ang iyong sarili. Kung first timer ka man, normal lang, hindi ako ganong pamilyar sa'yo. Ikaw, hindi din pamilyar sa... Bakit? Ngayon lang naman tayo nagkita-kita. Pero mas maganda. Magkilala nyo, di bali? Kung hindi ko kayo makilala, importante ma'am, malaga. Tama ma'am? Importante malaga na ako ay makilala nyo. Okay? May mga ex-abroad ba? Taas yung mga kamay. Ex-abroad. Taas. Okay. Ex-abroad. 8 ang tumaas na kamay. First timer, taas yung mga kamay. Taas. 9. Sabi ng iba dyan, parang hindi nagbibilang to. Oo nga. Bakit ako magbibilang? Pahirapan ko lang sarili ko. Ba, wasting of time. Tama ma'am? Sabi na parang dami ng mga first time. O dami talaga nyo. Pero sino ba talagang mas marami? 8? Ano ang marami? 8 or 9? Hindi 9. Oo, di ba? 8 times 9. Ha? Oh, kung ano ang answer? 8 times 9? 72? Ha? Oh, yung tao dito sa loob ngayon, 72. Okay! Ngayon ganito. Handa nyo lang, sarili nyo. Maiksing bagay pag-usapan natin, pero napagalaga para sa inyo. Yung mga bagay-bagay na to, batas na dapat mong malaman bilang isang OFW. Kasi lagi mong sinasabi, dapat pag ang isang OFW, isa ka sa may plano mag-abroad, dapat alamin mo na agad ang pinasukan mo. Tama? Alamin mo. Kasi bakit? Iba ang batas dito, iba ang batas pagdating sa labas ng bansa. Totoo hindi? Ulitin ko. Iba ang batas dito. Iba ang batas doon. Kaya dapat alamin mo kung anong pinasukan mo. Kasi bakit? Maraming sugod na ng sugod. Hindi alam kung anong pinapasukan niya. No? Kung ang mga sundalo bayani, kayo bayani rin, tama? Kung ang mga sundalo may sandata, ikaw, ano ang sandata mo? Ang kaalangan mo na natutunan mo dito sa Pidus, yan ang sandata mo pagdating sa labas ng bansa. Tama hindi? Tama ba? May nantok wala. Wala. Sabi ko sa'yo, dito. Sinabi ko, hindi ako may hipit. Pagdating sa tulog ka na, tulog ka na yan. Pero sibukan mo lang kung makatulog ka na. Ha? Tingnan natin. Katabi mo, tingnan mo. Tingnan mo ang mukha. Mga nantokin dyan, titignan mo. Ganito mo. Oh, tingnan mo kung ano pagkakaiba. Di ba, sir? Alam ko, kasi pag gutom ka na, normal ang ataking talaga ganito. Pag pumanin nyo, mabilis na naman ako. Makakawin din kayo, ha? Pero alam nyo, pasalamat kayo sa itong opportunity. Ako naging speaker nyo ngayon. Marami dyan, mga ano? Marami dyan, mga YouTuber. Kulang pa. Yung watch hour mo. Pwede na. Watch hour. Requirements na. Yan ang isang YouTuber. No? May sa YouTube. Pag nakakuha ka ng video sa akin, pag uwi mo mamaya, completed ka na. O, monetize ka na, di ba? No? Wala. Hindi ko binabawal mag-video sa akin. No? Video ko lang na video. Tapos, ako naman binibidyohan mo, hindi man makuha ang mukha mo. Sabihin mo, mag-selfie ka. Okay? Ngayon, mas maganda magpakilala. Pangalan ko Sam Garbosa, tagapagsalita ng May Papilos Marigang Story. Nandito rin kami iba tanong sa Nandito rin sa napakalang mga services para sa inyo. Iba tanong, Mrs. Sam, ano naman ang mga services yan? Ang lagi kong sagot dito, ganito, mamaya, inyong malalaman ang buong detalye. Mababalik ka. Ha?
Mabilis ba ako magsalita? Nakopya ng pangalan. Naisulat yung pangalan ko? Hindi. Kasi mabilis ako magsalita. Tama, ma'am. Mabilis talaga ako magsalita. Okay, anong gusto mo, ma'am? Mabilisan o matagalan? Sagutin mo lang ako, ma'am, para mawala sa'yo. Ma'am, mabilisan o matagalan? Sabi niya, mabilisan. Kasi pag mabilisan, mabilis matapos at makauwi kayo agad. Tama? Sabi niyo ba? Ay, salamat. Okay, mabilis makauwi. Pero ang sagot ng isa dito nung nakarang araw, sir, gusto ko matagalan. Kasi pag matagalan daw, fail na fail niya. Yung nangyayari dito sa Pidos, talagang fail na fail niya kung ano ang napag-usapan sa Pidos, tama? Dahil fail na fail niya, may natutunan siya. Dahil may natutunan siya, paglabas niya ng bansa, may apply niya kung kinakailangan. May masama doon, wala? Wala. Ang iba kasi, pag-isip lang ng masama. Okay! Ma'am, antok hindi. Problema, hindi ka makatulog. Concentrate. Grabe. Mr. Sam, bakit ka ba talaga nandito? Ay ex-abroad naman kami. No? Okay. Pagpamanin ko lang po sa mga ex-abroad. Wala naman sinasabi. Ang UWA ng ex-abroad ay exempted sa PIDOS. Tama? Requirements ng UWA na kailangan mapa-first timer ex-abroad ka mag-undergo ka ng PIDOS. Kasi, that is a mandatory seminar to all departing contract workers. Bago ka umalis, kailan mag-PIDOS ka. Kung umalis ka noon, may mga batas na hindi mo alam noon, dapat malaman mo sa iyong pagbalik. Kung nakauwi ka ng Pilipinas, mag-undergo ka ng PIDOS, malalaman mo yung panibagong batas na dapat mong malaman. Tama? Kasi, hindi madali ang pagiging buhay OFWs. Tama? Okay. Bakit hindi madali? Simple lang kayo. Sinabi ko kanina, kung ang mga sundalo may sandata, kayo wala. Kaya kayo tinatawag na mga bayani. Paano kayo naging bayani? Kasi malaking na-contribute ninyo sa pag-angat ng ekonomiya ng ating bansa. Tama? Sa mga first timer, ganyan lang narinig yan. Sir, maniwala ka ba na ikaw ay bayani? Maraming salamat. Sir, ang tanong ko, paano ka naging bayani? Oh. Direct to the point. Tama ang sagot ni sir sa mga remittances. Kaya kayo may ATM ng BDO. Tama. Yung ATM ng BDO mo, para hindi ka na mahirapan, tinulungan ka pa ng BDO, makapagpadala ng pera sa pamilya. Pero, kung sa pamagitan, ipasok mo doon yung pera mo sa BDO, may natira ka, pero kailang babawasan yan pag nagpadala ka ng tax. Tama? Maliit man ang sahod mo, magpapadala ka pa rin sa pamilya mo. Sinabi kanina sa PIDOS, no? Kailangan yung duty to the family, regular support, regular remittance, regular communications to the family. Bakit ko alam? Yung part ni Ma'am Sandra rin is part ko. Yung part ko, hindi niya part. Maraming PIDOS dito, sir. Wala pa to ng mga PIDOS na to. Wala pa to mga PIDOS noon. Ako'y nasa servisyo na. Ako'y nasa servisyo na. Ito, hindi pa pang kudiro noon. Ayan. Hindi pa yan ito. Chowking yan. Chowking yan noon. Diyan ko maraming kaibigan. No? Diyan ako maraming kaibigan nakipag-meet sa akin. Sa Chowking. Hindi hotel. Nag-apply din ako. Bakit? Gusto ko rin mag-abroad noon. No? Kasi gumaya na ako sa iba nag-abroad. Kung magbayad ka ng 120,000. Hindi nakalis. Kaya nag-upload din ako, nakipag-meet ako dyan. Diyan yan. Saan ka na? Ma'am, on the way na. Sige, bilisan mo na dito na ako. Pinindot ko ang cellphone ko. Nag-ring. Sabi ko, ito na siya. Sabi ko, ma'am, ako si Jania. Mapasa akin ka na. Naintindihan niya? Kaya kung bakit ang kamera ng ang cellphone ko panay ikot habang nagsasalita ako. Kasi minsan yung hindi ko nahuli sa labas, dito ko lang sa loob nahuli. Pag nasintruhan ng kamera ko at biglang nag-blink ang kamera ko, ibig sabihin, siya na ang hinahanap ko. Positive! Ayos? Okay. Anong oras yan? 2:16. Ang oras sa buong kapuluan, alas 12:16 ng hapon. Okay. Kaway ka na rin siya. Okay. Naging bayani kayo. Hindi nagpapadala ka ng pera sa pamilya. Tama? Yun po
Pero ang tanong, maniwala pa siya, ikaw ibayani. Pag hindi ka maniwala ngayon, doon ka na mag-decide kung nasa bahay ka na. Lahat kayo! Pag uwi nyo ng bahay, maghanap na kayo ng salamin. Titingnan mo yung mukha mo doon. Sabihin mo sa sarili mo. Sabi ng mama doon kanina. Si mama, sira ulo. Bayani daw ako. Kaya pag hindi ka pa rin maniwala, kahala ka na doon. Basta importante, paglabas mo dito mamaya, no? Ay, parang harang ka sa harapan. Sabihin mo na, alis na dyan. Pag-ibagit sila ba? Sabihin mo, bayani daw. Ayos ba? May natutunan? Oo. Ngayon. Batas? Sabihin mo lang kung medyo nahirapan ka na talaga. Kasi pag ako nag-talk dito, marami talagang hinihimatay dito. Diba? Kaya puro viral eh. Hoy! Dahil sa remittance. Okay? Doon yan pinapasok sa kaban ng bayan. Pag naipasok sa kaban ng bayan, ang tanong, sino ang nakikinabang? Sabi na isa dito kapon, ang lakas ng sigaw niya, sabi niya, senador! Grabe naman, merong galit na galit. Isa, hindi, congressman. Wala akong tinutumbok sa kanya. No? Sa akin lang, gusto nyo malaman, sabi ni Iba kasi, ang nakikinabang daw talaga, buhayan ng bayan. Okay! Ayan na natin sila. Ngayon, Mr. Sam, tuloy-tuloy mo na ha. Okay. Binubuksan ko lang yung isipan nyo para habang ako nakatayo dito, ma-open naman yung mind nyo. Pero siguraduhin lang, habang nakatingin ka sa akin, tumatango, siguraduhin mo lang na may tatunan ka. Bakit? Baka mamaya patango-tango ka lang dyan. Pero nasa isipan mo ganito. Yes, sir, yes, sir. Anong oras mo ba talaga kami kaway? Tama? Anong oras mo? Sabi ni Iba, tinamaan naman ako. Dito, walang lusot sa akin. Pag tinitigan na kita sa mata, alam ko na kung anong nilalaman ng isipan mo. Kaya dapat focus ka na lang dito sa akin. Huwag sa pag-uwi, huwag sa katabi, at huwag sa cellphone. Kasi para hindi ka ma-distract. No? May natutunan ka talaga. Okay? Tuloy. Mr. Sam, anong mga bagay-bagay na dapat aming malaman? Ito na. Magtatanong lang ako. Kasi batas ang pag-usapan natin. Ang isang OFW kasi, ayon sa batas, bago siya umalis, dapat siya ay pagpidos, tama? Nakapagpidos. Lahat. Pero ang tanong, may nakapag-sign na naman ng kontrata? Sino nakapag-sign ng kontrata? Okay. Mga walo lang. Mga walo lang nakapag-sign ng kontrata. Magtanong lang ako ulit. Kamusta ang excitement nyo kanina nung hindi pa ako nakapasok? Okay naman, tama? Kasi, after magpidos, i-release ng certificate mo, tama? Pag-release ng certificate mo, uuwi ka na. Pag uwi mo, araw na lang ang bilang, aalis ka na. Totoo hindi? Totoo. Okay. Kaya lang, ayos. 100% ang excitement namin. Bawat tanong ko, at may sasabihin ako sa inyo, na may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%, bawat may nangyari sa'yo, doon sa excitement mo na 100%, 20% ang ibawas ko. Kung nakalimang bawas ako, ubos ang excitement mo. Kaya dito, tibayan ang loob, ihanda ang sarili mo, at kung ano man narinig mo, huwag kang magtampo. Tama? Huwag magtampo! Baka sisihin mo pang agency mo, sabihin mo, doon nyo kasi kami pinapidos-pidos eh. Dapat, pag uwi mo mamaya, sabihin mo lang doon sa agency nyo, ma'am, maraming salamat. Pag tinanong ko ano ba? Bakit? Ma'am, katakot-takot nung pinasok ko ng pidos. Pero may natutunan ako. Tama? Hindi ka pinadala ng agency mo dito para, ipapahama ka. Kaya ka pinadala sa pidos na to para malaman mo lahat kung anong nangyari sa'yo. Tama? Kaya malalaman mo lang lahat kung anong nangyari sa'yo pagkatapos na pag-usapan natin yung batas na to. No? Kaya after ko, sabihin ko sa inyo, pag nalaman mo na may nangyari na sa'yo, ito naman ang itatanong ko sa inyo. Dapat lakasan yung pagsagot pag tinanong ko kayo. Kasi ang tanong ko naman is tuloy o hindi. Ang sagot nyo lang sa akin, tuloy ang laban. Walang susuko. Walang atrasan. Pag hindi ka na makasagot-sagot, may ibig sabihin, tapos na ang maligaya. Okay! Mr. Sam, umpisan mo na. Di ba nagtanong ka kung sino nakapag-sign ng kontrata o hindi? Tama? Nakita ko, mayroon nakapag-sign ng kontrata, tumaas ang kamay. Mayroon hindi.
nakapagsain ng kontrata, tumaas ng kamay. Pero mayroon hindi talaga tumaas ang kamay. Ang tanong ko sa hindi tumaas ang mga kamay. Ang tanong ko, ano kayo? Hindi ka tumaas ang kamay, di ba? Ang sa isipan lang ng iba, pakialam ko sa'yo. Okay! Wala, no? Mahirap matulog, no? Ang hirap talaga. Mr. Sam, kung sabi mo, kung sino kapag sa ng kontrata o hindi, mayroon nakapagsain, mayroon hindi. Bakit ka nagtatanong? Mayroon na akong nais sasabihin sa inyo. Na ayon sa batas, dapat ang isang OFW, bago magpidos, dapat siya ay nakapagsain na ng kontrata. Tama? Yung sa abroad. Sabi ng iba, tama. Sabi ng mga first timer dyan, ha? Bakit kami wala? Tama? Normal lang. Bakit kami wala? Oh. Kaya kung nangyari sa'yo, magbawas na ako ng 20% sa excitement mo na 100%. Ang natira is 80%. At dapat, after mo magpidos, sisiguraduhin mo makaalis ka na. Kasi ayon sa batas, ang isang OFW mula nag-apply at natisan, dapat 60 to 90 days prior, dapat na-deploy na siya. Dapat wala na siya sa Pilipinas, at dapat nasa labas na siya ng bansa ngayon, kumikita na, at dapat wala na siya ngayon dyan sa kanyang inuupuan. Sabi ng iba, tahimik lang. Oo nga. Kami 10 months na nandito pa rin. May ibig sabihin, another 20%. Ang mababawas sa excitement mo na 80%. Ang natira, 60%. At dapat, bakit siya makaalis? Kasi ang iba dyan, hindi lang nakapagpidos, hindi lang nakapag-sign ng kontrata, ang iba nakapagbayad na ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary mo is 20,000. Sa labas sa bansa, magkano dapat ang maging placement fee mo? Dapat, equivalent of 1 month salary. Isa bro, tama hindi? Tama. Sabi ng iba, ha? Another, ha? O, another 20%. Ang ibabawas ko. Ang natira is 40%. At pag nagbayad, saang lugar? Sa Jollibee? Sa Chowking? Ha? Siguro din niya, sa Max, sa mall, hotel, o restaurant. May nakarinig ako dito, sabi, sa McDo. Ang iba, sa Jollibee. Oh, okay, ganito. Wala sa nabanggit ko na lugar. Dapat sa loob ng agency. Sabi ng iba, ha? Agency? Bakit kami, Jollibee? Siniko ng isa, yung katabi niya, nung nakaraan, sabi, oh, at least pinamilinda tayo, pare. Ang sagot ko naman, nakita ko yun, sir. Sir, ang pinamilinda sa'yo, hindi niya pira yun. Pira mo yun. Tama? Kaya dapat sa loob ng agency. Ang iba, sir, kami sa GCash. Magkano dadali? 280,000 bawat isa. Mga teachers pa. Papuntang Korea. Guys, hindi nakaalis. Nung mag-follow up, ilang buwan, hindi naman. Trace ang suspect at large na. Doon na lang nalaman na sila ay biktima pala. Kaya dapat, pag nagbayad sa loob ng agency. Guys, dahil nangyari sa'yo, another 20%. Ang ibabawas ko, ang natira, 20% na lang. At pag nagbayad, ano mayroon dapat? Dapat ay may kaukulang resibo. Sabi ng iba, ha? Resibo? Bakit kami wala? May nakita ako dito nung kahapon, sabi agad sa katabi niya, ikaw, may resibo ka ba? Sabi niya, ikaw, mayroon ba? Dapat may resibo. No? Kaya kung wala kang resibo, may ibig sabihin, ubos na ang excitement mo. Nakakatakot, no? Yun nabanggit ko. Ngayon nyo lang to alam. Mga ex-abroad, ngayon nyo lang to alam. Sa mga ex-abroad. Ngayon nyo lang nalaman, no? Kasi wala naman ako noon. Ngayon nyo lang ako nakita. No? Mr. Sam, bakit alam mo yun? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon hanggang ngayon. Ayaw namin na mapahama ka. At pag napahama ka, damay pati agency mo. Kaya tingnan nyo. Hindi maiwasan. Pagdating sa part na to, mayroon talagang lumalabas na hindi nagpapaalam. Oo. Alam nyo kung anong ginagawa ng iba? Kunyari, mag-CR lang. Pero pagdating sa labas, sinundan ko, nahuli ko talaga. Anong sabi? Ma'am, bakit ginawa ito sa amin? Lahat na lang nangyari sa akin. No? Yan ang pa kayong pidos-pidos. Wala namang pinirmahang kontrata. Problema hindi. Problema? Mr. Sam, anong batas ang nabayulit? Batas na Republic Act 8042 of Anti-Legal Recruitment. Kung nangyari sa'yo, that is
A violation of Republic Act 42 of Anti-Development of 1003 dito as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Lifetime imprisonment. Alam niyo batas? RA 8042. Kaya paglabas mo dyan, mami, no? Dapat kabisado mo na. RA. Nalimutan ko, pari, ano ang batas yun? Pag hindi niya na-memorize. At least, paglabas yun dito ba kayo mga abogado, no? Pare, huwag niya sa wala sa Republic Act 8042, no? O Anti-Development that is an development, no? Kaya dapat, kung nangyari sa'yo, dapat, nangyari sa labas, i-inform niya agad yung agency. Hindi ko ito sinabi, para awayin yung agency, kundi tulungan yung agency kasi maraming gumagamit na para ng agency. No? I-recruitin ka. Ito, may gift order ako. May ano ako, may job offer ako. May kontrata pa ako. Pinapirmahan lahat. Bank documents naman. Yung posisyon niya iba. No? Iba-iba, ibang country. Kung sabi itong country ang bagsak mo dapat, kung dating yung iba. Ang purpose lang, nakuha ang mga talaga. Guys, maraming document. Maliban sa 12 teachers. No? 12 mga taga Batangas. Magkano? 178,000 bawat. Pero hindi yung bago sa akin. Kung muli lang yung pinakahuli lang. Sabi ko sana, kung noon pala, naibalik na ang pera niya. Ay kung sana, nung nagtago na yung kumuha ng pera, sa kanya pa sinabi sa akin. Eh noon pala dapat, hindi mag-upgrade sana ako. Sayang yung pinatago ko. No? Okay. Di ba ma'am? Ingat. May siman ba dito? Wala. Nurses mayroon. Nurses. Ingat kayo mga nurses ha. 2006 may national ko 150 plus yun ang dumating sa retired colonel. Pero hindi mo obra. Diyan ko ngayon. Ay retired colonel. Ngayon sir, nung malaman niya kung trabaho ko, lumambot, ginalik, lahat ng pera. 150 nurses sa mga seafarers. Kaya naman ang opportunity kapuntang ka na bakit 100,000 daw isang buong sakot. Basta magbigay ka ng 150,000 bawat isa. In short, walang nangyari. Magkarating sa akin na sumbong, sinaksinan ko kaya balikan ko ng mga pera. Ingat. Anong dapat gawin? I-inform agency. Sabihin ko ng totoo. Bakit? Pag hindi mo na-inform, tatahuli yung suspect sa labas, kawawa, ang agency apektado. Anong kaso? Accessories o crime. Malinaw? Ingat mo kayo ha. Alam ko kung iba dyan, nangungutang na para sa aking pambayan mga nasisig, no? At ng gastusin sa araw-araw. Then, ang placement fee pagkatapos. Nabaunang sa utang, hindi pa rin matalis. Kaya dapat ingat. Ingat. Pagdating sa labas ng bansa, may problema, huwag kalimutan yung agency. I-inform mo yung agency, pakiusapan ng maayos. Hindi kahit sino-sino ang sumbungan mo kung may problema. Lagi kong sinasabi, i-inform nyo agad, unahin yung agency, hindi magsumbong kung saan-saan. Kasi iba, no? Nagsara ng agency, wala pa rin nangyayari sa problema. Nag-viral na ang sinasabing tutulong, nag-viral na, kumikita na. Siya wala pa rin. Puro viral, tinabakan ng problema. Pag uwi ng Pilipinas, pati pamilya apektado, agency, nagsara na, wala na. Mas lalong magka-problema. Nagreklamo, may hawak ng kaso, abogado, nanalo o matalo, guys, magbabayad ka sa abogado. Tama? Kaya dito, nagbibigay ako ng number. Just in case of emergency. May pinicturean kayo ng mga numbers nito. Ano ang purpose nyo? Just in case of emergency, tama? Ang tanong, sigurado ba kayo sa mga numbers na yun? Pinabasan nyo, may ako sasagot sa inyo. Sigurado ba kayo? Hindi. Pero sa number na ibibigay ko sa inyo, sigurado may sasagot sa iyo. Pag pinagising mo, pasensya na. Pag igisingin mo na, kita, okay lang. Walang problema, may sasagot. Pag sinabi mo sa kanya, hi sir, ang sagot sa'yo, hello. Trabaho agad, kahit madaling araw. Tama? Sino ang sasagot doon? Walang iba. Kung hindi, ako. Ako po ang magsasagot sa tawag niya. Ako ang kakatok sa pinto ng agency, magmakaawa, makipag-usap ng maayos. Di ba? Ayos ba? Yung wala kang iniisip at magdududa, baka yung hiningan ka ng tulong, baka sisingilin ako nito ng libo dito, pati pamilya ko, ng pagkakitaan lang. Hindi po. Subukan mo lang. Walang mawala sa iyo. Ayos ba? Nalala niyo ba? Si Sarah Balabagan. Nakulong at pinatulan ng kamatayan. Pero ligtas ang buhay sa bingit ng kamatayan. Sabi niya ba, ay household naman kasi yun. Ay para kasi engineer ka Aquino. Isang magandang posisyon, maganda ang trabaho, maganda ang profession. Pero nakulong din at pinatulan ng kamatayan. Kasi ang problema, walang pinipili. Wala yan sa engineer, wala yan sa doktor. Kung anong posisyon. Basta, pag nagka-problema ka dapat, ihanda mo lang ang sarili mo. Umaasa ka, nandito ka ngayon, akala mo okay na. Kasi paglabas mo dito, may certificate ka na. Tama? Kaya makaalis ka na. Ang problema, pagdating sa labas ng bansa, kung wala kang kaalaman, normal lang. Baka 2 buwan pa lang, uuwi ka na ng Pilipinas. Katulad sa inaksyonan ko kahapon, 2 buwan pa lang, umuwi na ng Pilipinas. Bakit? Hindi ko pa nilabas, no?
biktima siya ng pangkagahasa. Sa pangkagahasa, walang pinipili. Mapababae, una lalaki. Pag napagtripan ka, dapat maging handa. Lalo na, kahit lalaki ka, walang bigudi. Mabuti. Kintab ang mga kalbo. Paborito. Paborito. Pag sa Miles Country, paborito ng ibang lahi. Ito? Ito yun! Nakulong! Pero, bakit ikaw lang ba? Mayroon. Mayroon pa! Oh, at least siya ang bida ngayon. Ayos ba? Ang daming bida ngayon. Okay lang, sir. Okay. Ngayon, i-inform niyo siya. Ang purpose lang makabili sa pagsubang. Okay? So, ako makato, libre ang servisyo lahat. Okay? Isa na pala ko lang, digtas. Si Engineer Ian Aquino, digtas. Ang buhay sa binig ng kamatayan. Last month, isang nurse siya sa United States of America na iligtas. 14 years na nangising. Hindi na alam ng pamilya sino man refer yung isang church sa Bicol. Ini-refer siya, mayroong problema dito isa sa member namin, baka pwede matulungan. Sabi ko, sige, may problema sir, hirap daw eh, paano solusyon niya? Ano, sa US? Yes sir. Sabi ko, may US Embassy dito. Ang US Embassy, okay. Ang US Embassy naman, ang tutumbok doon sa United States of America para ma-trace yung isang nurse na nawala na sa sarili. Wala ko isang buwan. Nakawin ng Pilipinas, guys. Gusto kong interview kayo ng pamilya, bakit? Wala pa sa sarili. At least, ayun ka sa buhay sa binig ng kamatay. Kasi ano ito ang makatama? Yung mga rape cases, si Engineer Ian Aquino, si Sada pala kami kasi self-defense ang kanyang ginawa nung natin po siya na repin ang gasay. No? Inulayan niya, 15 saksak ang employee niya kaya patay. Si Engineer Ian Aquino, yung pinagtulungan ng ibang lahi, lumaban din. Kasi bakit? Ibang lahi yun. Ikaw, pag binumpog ng ibang lahi, sir, anong gagawin mo? Nasa alangan yung lugar ka na. Pagtutulungan ka, gawin mo. Ha? Hindi mo alam kung dapat gawin. Kaya mga OFWs dapat may alam. No? Hindi dapat. Si Engineer Ian Aquino lumaban, patay. Ang leader ng ani ng grupo. Patay. Nakulong siya, tinatulungan ng kamatay. Pero di kasabay sa tingin ng kamatay. Sino tumulong? Magkasama kami ng dating boss ko. Ang dating boss ko ay isang ambasador ng United Arab Emirates. Ako, hindi. Nung umuwi siya ng Pilipinas, ang boss ko nagiging LRC chairman sa Banawing Quezon City. Sa kapatunan ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. No? Ako, hindi. Year 2013 election, tumakbo as congressman ang boss ko. Ako, hindi. Nanalo siya as congressman. Year 2013, at the same year, ako ay nag-resign sa kanya. Humiwalay ko sa kanya. Ang boss ko ay namatay. Ako. Totoo yun. Naalala ko, di ba nakita niyo ba ako nagpupuligo? Walang picture? Wala. Kasi kabisado po yun. Patay! Patay siya. Ako, nandito pa rin. Ma'am, dalawin mo kung ako ba talaga ito. Salamat. Ano naramdaman mo? Okay. Kaya ako, nagkatuloy. Ang pagtulong sa mga yung mga bagay-bagay na naman dito, maraming bagay yan. Kasi kung sa abogado, gagastos ka. Di ba? Dito sa execution, saan ka lalapit ma'am? Sa libre, o may bayan. Gusto mo, libre. Okay! May inantok, wala no? Ang hirap ko kung sa walang antukin. Umalapit na ako. O di ba? Sabi alas 3. Anong oras ma'am? 2:41. Wow, patapos na ako. Bakit? Si Mrs. May Mrs. na po ako. Si Mrs. ko sino tumulong? Sa tatay niya. Ako rin po. Yung tatay niya, year 2001, nanalo sa kaso, illegal dismissal. May reward na 750,000. 2005, nakarating sa akin ang sumbong, hindi pa rin nabayaran. Na, bakit? Yung abogado, nalagyan ng 50,000. Yung Morales pa yun, no? Nakyat ko yung LRC, sabi ng Robert Misesa, ito, may pinirmahan pa sa langit. Nung makita ko, pinasok ko ang bahay ng abogado sa Quezon City. Katukin mo, sabi ko, hindi pa kami magkakilala nun. Katukin mo, ma'am, pintuan ng abogado, bahay ng abogado. Pagkatok, ituro mo. Pagbukas, siya po sir. Sino kayo? Dito po, sir. Make sure, makipagtulungan. Nung makipagtulungan, binuhay ko na yung kaso, inakyat ko ang NRC, pangalawang Congress. Bakit? Ang boss niya, may anak na congressman. Yung boss ng tatay niya, retired na general. Ang pangatong inakyat ko,
Walang iba kundi ang Senate of the Philippines, year 2005. Bakit? Sino ang asawa ng retired na general? Isang senadora, matalino at matapang. Walang iba kundi si Miriam Santiago Defensor. Kaya inakyat ko, nabayaran yung tatay niya ng 750,000. So sobrang tuwa at saya. Then, hindi naman ako hiningil pag ako yung nagtrabaho, tumutulong sa kanila. So sobrang tuwa. Sabi niya sa akin, Mr. Sam, babawi na lang ako. Anong ibig sabihin mo tayo? Sabi niya, kasi hindi ka naningil. Oras na ikaw ay umaksyon. Mr. Sam, ang sabi sa akin, ibigay ko na lang sa iyo yung anak ko. Marinig ko, nang marinig sa ating dalawang tayo nga, ibigay niya na sa akin yung anak niya kasi maganda eh. Parang doon siya, yung Indiana, maganda, no? Wala ko mga ibang naisip, kundi nagiging nagpakaseryoso na lang ako sa kanyang harapan. Nung sinabi niya, ibigay niya ang anak niya sa akin, ang sagot ko, sige tayo. Tanggapin ko na lang. Walang igawa. Ganong kalupit! Ano ma'am? Ayos ba? Pero napahawak kanina sa akin. Yan ang totoong kwento ng buhay ko. Ayos ba? Dati-dati pag may narinig kayo, year 2000, pag may narinig kayo, sa X-True, sa radio, kung sinabi, mula sa Makati, kasi mga 141, tulong nakas 50,000 watts. Di! WIC! Ako po yun. Sa isang radio, kung sinabi mula sa Manila, ito ang RH News. Sa amin trabaho sa anak ko sa pagbabalita. Ako rin po yun. Magandang boses ko. Magandang boses ko. Salamat po. Kasi sa akin, isa ito nung nakaraan ay hindi. Hindi, sabi niya, pangit mo kasi. Pero may nagpatanggol ako. Biglang sumigaw, eh bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko ma'am sa alin yan, sagot sa akin, sure, sa performance. Friends ba? Lumayo ako sa dalawang istasyon yan. Sa isang diaryo, ako si kagapay natin. Sa isang diaryo, ako si Latigo ng bayan. Gusto nakita niya yung personal mama? Wala pala sa mukha, no? Okay ma'am. Yeah, yun po. Lumayo naman ako doon! Ipinagpatuloy ko ang aking YouTube channel. Hi guys! Shout out! Shout out to them! Ipinagpatuloy ko aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV, no? Kaya dyan sa Kaagapay ECTV, pag report o pagbabalita ng style, ang extra, sa extra pag sabi, mula sa Luzon natin, mula sa Luzon ng Tamsa, ito si Kaagapay natin, ito si Kaagapay natin sa Kaagapay ECTV, ang Kaagapay ECTV. Patuloy na nagmamasik, mapaaraman, at sa kailaliman ng tubig. Sira ko yun. Ayos ba? Tapos na ako! Walang mga kamay! Ang tanong, dahil narinig nyo sa akin, parang puro discouragement, ang tanong, tuloy hindi. Tuloy! Tuloy! Ang sunod, mga tanungan. Alam nyo lang, Kaagapay ECTV? I-search nyo. I-search nyo. Kaagapay. Kaagapay. Lahat may cellphone? Ano sunod yung picture? Nag-picture nyo dito kami na pagkatapos. Ano? Malabo, sir. Blurred. Dito. Kaagapay. Search sa YouTube. Kaagapay space ECTV. Makikita nyo dyan. Kaagapay space tapos letter S, letter C, T at saka V. No? Sierra Charlie Tango Victory. Makita niyo dyan, nakasalamin kulay itim, nakasombrero kulay itim, parang cowboy. So walang iba, ako po yun. Nakita niyo na ba? Nakita? Oh, sa mga walang data, sige. Nakita niyo taas sa mga cellphone, sa mga ano na. Taas. Nakita na? Okay. Dahil nakita niyo na, wala kayong ibang gagawin. Kundi, i-subscribe.